Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Arlene. Mula sa AEAO's DJ Art. Handa na ba kayong matuto? Tayo ngayon kayo sa sementeryo? Ano ang inyong ginagawa sa sementeryo? Ano ang dinadala ninyo papunta? Mantayan sa pakikinig ng kwento. Una, umupo ng maayos. Tumahimik at makinig sa kwento. Ang programang inyong mapapanood ay pwede sa lahat ng manonood at lalong-lalo na sa mga batang tulad ninyo. Apo, ngayon ay ika-1 na Nobyembre, araw ng mga patay. Inaalala natin ang mga yumaong mahal sa buhay, tulad ng inyong Lolo Pedring. Magdadala tayo ng magagandang bulaklak at kandila. Ipagdarasal natin ang kanyang kaluluwa sa langit. Pagpasok nila sa sementeryo, maraming tao ang may daladalang mga bulaklak at kandila. Lola Sayong, ang dami po palang pumupunta sa sementeryo kapag araw ng patay at nagsasama-sama ang pamilya. Kinaugalian na nating mga Pilipino na alalahanin ang araw ng mga patay tuwing ganitong petsa. Nagluluto ang pamilya ng iba't ibang matamis na kakanin tulad ng biko, suman at binusang pinipig. At syempre, may kanin at ulam din. Pagkatapos magkwentuhan, nagbasa na si Angelito ng mga pangalan na nakasulat sa bawat lapida ng puntod. Attorney Danilo Asnar, Architect Milagros Casal, Dr. Maning Juan, Engineer Lita Andal. Yan ang mga pangalan na nabasa ni Angelito sa mga lapida sa sementeryo. Maraming pangalan ang binasa ni Angelito sa mga lapida at sabay sangbit kay Lola Sayong. Lola, sa susunod na taon, sasama muli kami. Ika-26 na linggo, ikalawang araw. Tayo ngayon ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Narito ang mga pamantayan. Una, basahin at unawain ang mga panuto. Ikalawa, makiisa ang mga kasapi sa pangkatang gawain. At ikatlo, gumawa ng tahimik. Pangkat 1. Ilista mo ano ang mga bagay na inihahanda kung araw ng mga patay. Ilista mo.
Para sa pangkat 2, iguhit mo. Ano ang ibig ipakahulugan ng araw ng mga patay? Iguhit at ilarawan ang mga pangyayari sa araw ng mga patay. Pangkat 3, ipakita mo. Ano ang pwede mong gawin sa sementeryo kung wala kang dalang kandila at bulaklak? Maaari ka mang pumunta sa sementeryo kahit wala kang dala? Ipakita mo ang maaari mong gawin. Pangkat 4, isulat mo. Sumulat ng mga salita na nagpapakita ng kilos sa kwentong napakinggan. Ika-26 na linggo, ika-3 araw. Bubunot ang isang bata ng flashcard at isasagawa ang nakasulat dito. Huhulaan naman ito ng kaniyang mga kamag-aral. Handa na ba kayo? Ating sagutin. Sa kwento natin, saan nagpunta ang lola at 2 bata? Ano-ano ang ginawa nila sa sementeryo? Sino sa inyo ang pumupunta sa sementeryo kapag araw ng mga patay? Ano ang ginagawa mo sa araw ng pag-alaala? Basahin natin. Nagdarasal kami sa sementeryo. Ano ang ginagawa sa sementeryo? Basahin natin. Nagdarasal. Ito ay salitang kilos. Nagdadala kami ng bulaklak sa sementeryo. Nagtitirik ng kandila. Nagkukwentuhan ang magkamag-anak. Nagkakainan ng mga dalang pagkain. Nagbabasa ng mga pangalan na nakasulat sa lapida. Ano-anong salita ang nagsasaad ng kilos? Ano ang tawag sa mga salitang nagsasaad ng kilos? Ating tandaan, pandiwa ang tawag sa salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Ikilos ang mga ginagawa ng mga katulong sa pamayanan. Janitor, gayahin natin ang kilos na ginagawa niya. Karpintero. Tanong unang pangkat, ang karaniwan nilang ginagawa sa loob ng silid-aralan. Sasabihin naman ng pangalawang pangkat kung ano ang kilos na ipinapakita o ginagawa ng unang pangkat at sa sunod ay magpapalitan naman ng gagawin. Ngayon naman ay magbabahagi kayo ng inyong karanasan tungkol sa pagdiriwang sa pamayanan gamit ang mga salitang kilos. Tayo ngayon ay nasa ika-26 na linggo, ika-4 na araw. Tayo ay magbalik-aral. Natatandaan pa ba ninyo ang kwento tungkol sa Lola Sayong at sa 2 bata na nagpunta sa sementeryo? Ano ang huling ginawa ng 2 bata noong pumunta sila sa sementeryo? Ano ang binabasa nila sa lapida? Narito ang mga pangalan na binasa ng 2 bata. Attorney Danilo Asnar, Architect Milagros Casaw, Dr. Maning Juan, Engineer Lita Andal. Attorney. Ito ang pagpapaikli ng salitang attorney, isang abogado. Architect, tawag sa isang arkitekto. Engineer, tawag sa isang inhinyero. Doktor, doktor na lalaki. Ginoo, tawag sa isang lalaki. Ginang, babae na may asawa. Binibini, isang babae na dalaga pa. Kapitan, tawag sa isang kapitan.
na namumuno sa isang barangay. Doktora, doktor na babae. Ano ang masasabi ninyo sa mga salitang attorney, architect, engineer, doktor, ginoo, ginang at binibini? Paano pinaikli ang bawat salita? Ano ang inilalagay na bantas kapag ang mga ito ay pinaiikli o dinadaglat? Ano ang tawag sa mga pangalang pinaikli? Paano tayo nagdadaglat ng pangalan? Ating tandaan, ito ay pagpapaikli ng titulo ng pangalan ng isang tao. Pag-ugnayin ang mga dinaglat na salita sa mga salitang pantawag, lagyan ng guhit. Puna ng angkop na salitang dinaglat ang patlang upang maging buo ang isinasaad ng pangungusap. Nagpapagaling ng mga may sakit si Patlang Mark M. Makatangay. Tumutulong sa mahihirap ang namumuno sa aming barangay. Nangunguna sa pagtulong si Patlang Alejandro Ilagan. Dalaga pa ang aming bagong guro. Siya si Patlang Melanie Camacho. Namigay ng mga gamit sa paaralan ang pamunuan ng Sangguniang Panlalawigan. Pinangunahan ito ni Patlang Vilma Santos Recto. Maayos kaming inaalagaan ng aking inay na si Patlang Erlinda Salvo. Ika-26 na linggo, ika-5 araw. Likhain natin. Lumikha ng awit, tula, biro, bugtong o maikling kwento tungkol sa iyong karanasan kapag araw ng mga patay. Tignan ang wastong gamit ng bantas, malaking letra, tamang pasok, at kaayusan. Isulat sa malinis na papel at sa lunggihitan ang lahat ng salitang kilos na ginamit sa pangungusap. Gamitin natin. Gamitin sa pangungusap ang mga dinaglat na salita. Ginoo, ginang, attorney, gobernador, doktora, kapitan, binibini, kagalang-galang, doktor. Sa ating pagtataya, sumulat ng pangungusap gamit ang salitang kilos ayon sa larawan. Isulat ito sa unang guhit at sumulat ng pangungusap gamit ang mga dinaglat na pangalan ng ayon sa larawan. Isulat sa pangalawang guhit. Para sa inyong takdang aralin, maganda nang ikukwento sa klase tungkol sa iyong sariling karanasan. Maaring pumili ng isa, araw ng mga patay, pista, o simbang gabi. The parrot materials like songs, stories, poems, pictures, photos, brand names, trademarks, videos, and others included in this book and CD are owned by their respective copyright holders. The author does not represent nor claim ownership over them. Ito ay hatid sa inyo ng AAOS DG Art. Hanggang sa muli mga bata, paalam!